Sa DZRH, sa Elizalde. Forget the past, it's time to mend. A corporate thing. So, ang sinasabi ko na lang, Isang mapayapang hapon Pilipinas, narito na naman ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV. Lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Isa sa mga maipagmamalakin nating mga Pilipino ay ang mayaman at malikhaing pamana sa katutubong sayaw. Halos lahat ng ating mga rehiyon, probinsya at indigenous groups ay may kanya-kanyang kontribusyon sa sayaw na lalong nagbibigay kulay sa ating sining at kultura. Ang maganda dito, karamihan sa mga katutubong sayaw natin ay patuloy na binubuhay at itinatanghal sa tulong na rin ng mga taong nagsusumikap na palaguin ang sining ng Philippine folk dance para sa ating henerasyon. Kaya sa hapong ito, samahan ninyo kami sa kalahating oras ng masayang kwentuhan kasama ang ating panauhin, ang kinatawan ng Philippine Folk Dance Society. Ang Samahang Tagapagtaguyod ng Katutubong Sayaw ng Pilipinas o Philippine Folk Dance Society ay itinatag noong 1949 ng kauna-unahang pambansang alagad ng sining for dance na si Francisca Reyes Aquino. Bagamat hindi naging aktibo ang samahan matapos pumanaw si Mrs. Aquino, muli itong binuhay noong 1978 sa pamumuno ni Dr. Lucrecia Reyes Ortula na isa ring national artist for dance. Mula noon, ang PFDS ay naging kabalikat na ng Cultural Center of the Philippines at ng Department of Education sa iba't ibang cultural development projects. Isa sa mga malaking kontribusyon ng Philippine Folk Dance Society ay ang malawakang pagpapalago ng katutubong sayaw sa pamamagitan ng kanilang taunang National Folk Dance Workshop for Teachers na sinasalihan ng libo-libong mga guro mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Bukod sa pagpapalitan ng karanasan at kaalaman sa katutubong sayaw, binibigyan din ng pagkakataon ang mga delegado na magtanghal ng kanilang mga bagong unpublished and unrecorded folk dances and music. Bukod sa pagbibigay ng taunang workshop, naglathala din ang PFDS ng mga aklat at musika sa katutubong sayaw at nagbibigay ng suporta para sa folk dance research, documentation, and scholarship. Noong 2008, tinanggap ng Philippine Folk Dance Society ang tanging parangal, ang Gawad CCP para sa Sining Award para sa mga mahalagang kontribusyon nito sa pagpreserba at pagpapalaganap ng kaalaman sa mga katutubong sayaw ng Pilipinas sa pamamagitan ng folk dance education. Dagdagan natin ang ating kaalaman tungkol sa sayaw na sariling atin kasama ang kinatawan ng Philippine Folk Dance Society. Kasama po natin ang Pangulo ng Philippine Folk Dance Society na si Mrs. Josefina Guillen. Josie, welcome to Art to Art. Thank you, Lisa. I'm very happy to be here. Masaya ako na naimbitahan mo kami. Well, Philippine Folk Dance Society, gaano na katagal kayo kasapi dito? Naku, matagal na akong kasapi dyan. Nag-aaral pa lamang ako. Sa college, kasapi na ako dyan kasi nga ako ay mahilig sumayaw at ang pinag-aralan ko sa kolehiyo ay education at major in physical education. So, siguro mga late 60s siguro, 1967, member na ako ng Philippine Folk Dance Society. Pero yung ordinary member lang na sumasali sa kanilang mga activities. And now, kayo na ang Pangulo. Ngayon, ako na ang Pangulo. The President. Okay. So, Josie, yung interest mo ba sa pagsasayaw ng mga katutubong sayaw? So, nag-umpisa ito nung nasa kolehiyo kayo or nasa high school pa lang? Actually, nasa elementary pa. Elementary pa lang? Oo. Kasi nung araw,
lahat ng elementary schools, meron niyang once a year na tinatawag nating field demonstration. So, lahat ng Naranasan mga ko din yan. lahat ng mga estudyante, per year yan, pag mula grade 1 hanggang grade 6, usually, bago matapos ang school year field demo yan. Sasayaw kami lahat sa playground. Yon. So, dahil doon, at saka siguro dahil din ang mother ko, dance teacher din, kaya yon, magmula elementary, talagang nahilig na ako sa sayaw. So, tinuruan ka ba ng nanay mo magsayaw? Tinuruan ako ng nanay ko. Okay. Can you tell us a little more about the Philippine Folk Dance Society? Mga layunin nito, kailan ito tinatag, and what is this annual National Folk Dance Workshop for teachers that you organize every year? Alright. Ang Philippine Folk Dance Society, inorganize ito ng first national artist in dance, si Francisca Reyes Aquino. Ang tawag natin sa kanya ay Lola Kikay. Siya ang mother, ina ng Philippine folk dances, na ang kanyang, siya ang nag-research actually, siya ang unang nag-come up with books sa sayaw. And it was organized ng 1949 pa, halos tagal na, no? And then, ang mga activities niya noon, mga dance clinics lang. Nung teacher namin siya sa Rizal Memorial, every Saturday may dance clinic. Nagpupunta doon ang mga teachers, ang mga dancers, ganyan. And then, medyo naglaylo, alam naman natin, nagkasakit siya, di ba, hanggang sa ano. Si another national artist, Lucrecia Reyes Urtula, tumulong sa pag-revive. At ito na yung simula nung taon-taon na dito sa Folk Arts Theater ginagawa na workshop. Every summer yan. Pagkatapos ng school year, end of the school year, para ang mga guro na doon tayo nagkikater at before the start of the next school year ng June. So, palagi siyang May. May. Ang Philippine Folk Dance Society ay ang natatanging organisasyon, samahan, na siya talagang nagpupursige upang itaguyod ang ating mga katutubong sayaw. Kasi nga, alam natin na sa education, sa curriculum, sa schools, hindi na ito nabibigyan ng pansin masyado. No? Unti-unting naiiba ang curriculum natin. Paunti ng paunti yung oras na ibinibigay sa pag-aaral ng kultura, ng art, lalo na sa sayaw. Isinasama lang siya sa PE. Kasama ito sa PE. Kasama siya sa PE. Dancing. Oo. Ako, ang first experience ko sa folk dancing ay bahagi nga ng aming PE class. Oo. Pero yung PE kasi, Lisa, hati rin yun eh. Pag PE, meron kayong sports, may physical fitness, meron pa yung other activities, gymnastics, tapos isa lang yung sayaw. Kaya kung sa isang linggo, mga minsan lang ang klase sa sayaw. Yun. So, ang gusto talaga ng Philippine Folk Dance Society ay ma-promote, ma-promote at ma-propagate yung ating mga katutubong sayaw. Kung paano sila ibinigay sa atin nung ating mga ninuno before, at para lalo na sa mga kabataan, upang mabuksan ang kanilang isipan, ma-develop yung appreciation for our traditional dances. Kasi sa panahon ngayon, wala na siya. Wala ng other avenue, wala ng other venue. And so, we are trying to fill in the gap dun sa education at saka yung sa pamumuhay nila sa pang-araw-araw. Kaya, taon-taon, for 34 years na ngayon,
Wow, okay. Ginaganap namin yung National Folk Dance Workshop for Teachers na tuwing Mayo ngayon, no? And for how long is this? 3 days? 5 days. 5 days. 1 whole week siya. Okay. Okay. Ang talagang home of the Philippine Folk Dance Society workshop ay dito sa Folk Arts Theater. Pero nung 2006, naisip namin na yung mga participants kasi coming from different regions 16 regions of the country represented. Naisip namin, dali naman natin sa sa iba-ibang lugar. So magmula sa Folk Arts Theater, noong 2007, dinala namin sa Cebu. Para mabigyan naman ng pagkakataon yung mga Cebuano, yung mga taga doon sa Visayas at malapit na Mindanao. Ang sila naman yung konti lang ang pamasahe, ma-service naman namin yung need nila. Magmula sa Cebu, pumunta kami ng Olongapo. Pagkatapos, dinala din namin sa Davao. At nagpunta rin kami ng Bacolod. Nagpunta kami ng Bicol. Tapos Batangas. Tapos, ibinalik namin last year dito sa Folk Arts. And sa Mayo, dadating na Mayo, 2 months from now, sa Dagupan naman kami pupunta para yun namang mga taga-northern part ng Philippines na mga teachers at mga dance enthusiasts ang magkaroon ng pagkakataon dito sa proyekto na to. So, sino-sino ang mga kasapi sa Philippine Folk Dance Society? Mga guro lang ba? Ang kasapi namin, nationwide meron pero hindi lang siya mga guro. But basically, mga guro, kasi nga ang gusto namin, alam mo yung transfer of learning nila, no? Ang laki nun Bawat isang guro, makahawak ng ilang estudyante, taon-taon nag-iiba ang estudyante, yon. So basically, mga guro, elementary, high school, college teachers yan. Tapos yung mga nagtuturo ng sayaw, whether they are in school or out of school, kahit na nasa community, yung mga teachers in charge of dance groups, yung mga directors, dance directors, yung mga choreographers. Pagkatapos, lumawak na rin. Meron na rin kami mga miyembro na nasa office ng tourism ng mga local government. So, marami-rami yan. Mga ilan can you put in a number? How many members you have sa Philippine Folk Dance Dalawang Society? klase kasi ang membership sa Folk Dance Society. Isa yung annual member, isa yung lifetime member. Hindi na namin mabilang. It's in thousands, syempre, no? Okay. Yung annual members, every year, nagre-renew sila. At ang nakakatuwa dyan, Liza, yung mga taon-taon na uma-attend ng workshop, nakita namin kung paano nakatulong sa kanila. Magmula sa pagiging ordinary guro sa classroom, marami nang naging supervisor, PE supervisor, meron ng mga festival organizers, meron ng mga principals, and pagka ganon, sabi namin, natutuwa kami dahil sa kahit papano alam namin na yung gusto naming pagpo-promote, nakakatulong namin sila. Yes, of course. So let's go back to folk dance, the term folk dance. Ano ang mga criteria para ang isang sayaw ay maituturing natin katutubo or folk dance? Ang folk dance kasi, ito yung mga sayaw na sinasayaw, ginagawa, ginagamit, pinapakita sa mga ordinaryong buhay nila. Of ordinary folks in particular localities or regions, no? So, kahit nasa Ilocos ka, kahit nasa Visayas ka, kahit yung maliliit na lugar, meron silang mga sayaw. Na yung mga ibang sayaw ay natutunan nila sa mga ninuno nila. Bakit sinasayaw nila yon? May dahilan kung bakit sinasayaw.
At saka yung folk dance ay isang expression. Kasi dance is an expression, di ba? Yes. Expression of the life, lifestyle, traditions ng particular locality. Kung ang sayaw na yan ay palaging ginagamit at kilalang kilala in a locality, pagka may okasyon, whether binyagan or sosyalan or kahit na yung mga ritual dahil sa may sakit, merong gustong pagalingin, may nanganak, mga ganyan, binyagan, at natatanggap ng mga tao dahil sa nagpapakita ng kanilang sensibilities. Yes. No? Kung nagpapakita ng sensibilities nila, tanggap ng mga tao, yon ay sinasabi natin na ito ay talagang folk dances, katutubong sayaw nung particular group of people na yon, no? Folk people na yon. So lahat ng indigenous dance ay folk dance? Oo. Okay. Oo. Okay. Marami pa po tayong pag-uusapan tungkol sa Philippine Folk Dance Society kasama ang pangulo nito na si Mrs. Josie Guillen. Dito pa rin sa Art to Art, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito na ang Arts Calendar. Sa sining biswal, bilang pagdiriwang ng 80th birth anniversary ni Rod Paras Perez, inihahandog ng Lopez Museum and Library ang exhibit na Context, Rod Paras Perez, art historian, critic, and writer hanggang May 31. Tampok ang mga piling, sulatin at memorabilia. Samantala, sabay na isinasagawa ang isang exhibit sa kanyang mga obra bilang pintor sa Ateneo Art Gallery. Si Dr. Paras Perez ang unang Pilipinong nagtamo ng doctorate degree sa art history mula sa Harvard University. Nakapagsulat na siya ng di mabilang na mga aklat, monographs at mga critical articles tungkol sa mga Filipino artists at art forms mula noong dekada 60 hanggang sa kanyang pagpanaw noong 2011. Ang Lopez Memorial Museum ay matatagpuan sa Ben Press Building, Exchange Road, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 631-2417. Samantala, kasalukuyan namang tinatanghal sa Altro Mondo Arte Contemporanea ang Tabletop, isang group exhibition ng mga bagong obra nina Alan Balisi, Albert C., Charles Buenconsejo, David Viray, Dex Fernandez, Dina Gadia, Eugene Harque, Mac Valdesco, Mariano Ching, Ryan Nazareno Villamael, Vladimir Bulalakaw Grutas, Zayan Cabangis at Zeus Bascon. Ang gallery ay matatagpuan sa Greenbelt 5, Ayala Center, Makati. Makikita ang exhibit hanggang April 25. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 501-3270-271 o mag-email sa info@altromondo.ph. Sa teatro, inihahandog ng Faith Academy of Fine Arts ang isang modern version ng classic comedy na A Midsummer Night's Dream ni William Shakespeare. Ito'y itatanghal mula April 24 hanggang 26, alas 6 ng gabi sa naturang paaralan na matatagpuan sa Penny Lane, Valley Golf Subdivision, Cainta, Rizal. Para sa kumpletong detalye, tumawag sa 651-7100. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Macuja. Art to Art. Kasama pa rin natin ang Pangulo ng Philippine Folk Dance Society na si Mrs. Josefina Guillen. Okay, 2013, sa inyong Philippine Folk Dance Society workshop, nagkaroon ng 11 na dances na noon lang nakita ng mga tao. So sa unang pagkakataon nakita siya. Ano ang background ng mga sayaw na to? Bakit last year lang sila nakita ng unang beses? Actually, dun sa labang isang sayaw na yon,
halo siya, no? Mixed siya. Yung mga iba ay yung tinatawag nating unpublished dances, never been shown in public, never been taught sa mga teachers. Yung mga iba, yun yung matagal na published na siya, pero matagal nang nalilimot, no? Hindi na ituturo dahil maaaring wala silang literature ng mga sayaw na yan, hindi accessible sa kanila. So, ganun yung 11 of the 11 dances, meron siyang mga talagang unpublished, no? Yung mga unpublished na yon, isang paraan ito para yung mga researchers natin. Marami tayong researchers Yes. Young at that, ha? Yung kanilang pinaghirapan na i-research, pinibigyan natin ng pagkakataon na maituro, maipakita, so at makilala din sila, no? So yun. Meron kaming galing sa Dumaguete na isa, talagang hindi pa siya talaga, new research siya. So ngayon, maisasama na siya dun sa susunod na libro ng sayaw, Dances of the Philippine Islands. No, this is one way of giving recognition to our young researchers. Hindi rin, so karamihan doon ay ganon. Yung isa namang sayaw ay, I think, galing siya sa Mindanao at hindi pa siya talaga na ipapakita. So, nag-i-invite kami, katulad ng ginawa namin noon, ng culture bearers talaga, kumbaga sabihin natin. Para sila mismo ang magpakita ng kanilang mga sayaw. Hindi sila recorded kasi wala silang kakayanan na i-record. Alam nilang sayawin, alam nilang ipakita, pero hindi siya napapublish kasi walang sumusulat tungkol doon. Ang Philippine Folk Dance Society ang tumutulong sa kanila para maigawa ng notation, para yung music nila ay maisama at mapagtugma at ma-document siya. So, paano nawawala ang isang sayaw dahil hindi siya na-document? Dalawang klase yan. Yung mga sayaw, tama ka, hindi na-document, pero nahandun lang. Hindi siya nawawala. Palagi siyang sinasayaw ng mga katutubo, lalo na dun sa malalayong lugar. Eto nga, mamimiss natin dito si Kuya Mon, si Ramon Ubusan, yung ating national artist, na ang talagang tinututukan niya ang paghanap niyang mga hindi nakikita, hindi nakikilala na mga sayaw ng mga katutubo in the hinterlands, no? So, yun. Hindi naman siya nawawala kasi nahandun lang siya, pero hindi siya nakikilala. Hindi nalalaman ng karaniwang tao na meron palang ganitong sayaw, na ang mga katutubo pala sa ganitong bundukin ng ganitong region ay meron palang ganitong napakagandang sayaw o ritual tungkol sa kanilang buhay. And so, yun ang dahilan. So, every year, dyan sa workshop namin, naghahanap kami ng makakasama na magturo. Galing mismo dun sa kanilang mga lugar, mga ethnic groups. Ma'am Josie, you mentioned dance researchers. Ano talaga ang gawain ng isang dance researcher? Paano niya isinasagawa ang isang proyekto? And anong mga qualifications para maging isang mahusay na dance researcher? Okay. Marami yan. Ako, maraming lalapit na kasi alam nila ang proyekto, isa sa mga proyekto ng Philippine Folk Dance Society ay tumulong sa mga researchers, no? Kami naman, medyo maingat din kami. Kasi ang sabi namin, magdala kayo ng proof na kayo nga ay nag-research, yung pangalan ng mga tao, yung documentation in photos, in videos, na kayo ang talagang nagtungo doon at kumausap dun sa
sources ninyo magmula sa kung anong bayan ba yan, no? Okay. Ang tinitingnan namin ay yung background noong sayaw. Okay? Sino at kanino nanggaling. Kasi sa lawak nga ng aming connections din, alam na din namin kung sino yung mga kinikilala na mga tao sa iba-ibang rehiyon. So, yung background kailangan ay kikitaan mo, mapapatunayan dun sa kanyang sinulat na background na ito nga ay kapanipaniwalang tungkol sa buhay. No? Nagpapakita ng mga gawi, ng kaugalian. Kung minsan, pinapakita ang hanap buhay nila. Whether they are agriculture area people, whether they are fishermen, or whether ito ay tungkol sa ritual. So how is the actual dance documentation done? Is it done with photos, videos? Oo. Kinakausap. Meron ba kayong sariling parang dance notation? Meron. Yeah? Oo. Okay. Ibang-iba ito sa ballet. No? Natutuhan namin ito kay Lola Kikay. So, meron tayong list ng mga basic steps na tinatawag. Basic steps, basic movements of the arms and the hands. So, yung mga Christian dances, yung sinasabi nating mga lowland dances, yung mga rural dances, at saka yung mga sayaw na may Spanish, American, European influences, yon ay napakadaling innotate. Kasi meron na tayong mga tawag talaga sa mga basic steps nila. Mga no? sway balance with a hop, Yan. sway balance with a point. Yan. Lahat ng yan. Okay. So, isinusulat siya ng maayos, no? Kailangan hindi wordy ang pagkakasulat. Kailangan naintindihan ng ordinaryong teacher para maituturo. Kailangan ginagamit yung mga terms at saka words na karaniwang ginagamit pag nagtuturo ka ng sayaw. Yung counting na iba rin sa ballet. So, depende kung nasa 2-4 yan, kung nasa 3-4 yan, ganyan. Yung researcher, pagkatapos niyang kausapin, yung source niya, karaniwan, idine-demonstrate ng source ang steps and movements. Okay? Dino-document niya yan by video. Pagkatapos, kung isang grupo ng mga matatanda, halimbawa ang sumasayaw, makikita mo na sila lahat ay pare-pareho ang movements. Meron naman na hindi pare-pareho ang movements. Merong pagka pinaulit mo, Iba na. So, sa paulit-ulit na pag-document, karaniwan, kinukuha nila yung, alin ba yung ilang ulit na ginawa nila. No? So, medyo matrabaho yon. Pagkatapos, kukuha ka ng isang grupo naman ng mananayaw para gayahin. At sa harap mismo ng source mo, kailangan i-validate ng source na tama. Oo, okay. Ganito nga yun. Okay. Kasi yung source mismo ang magko-correct, mag-aayos. So, speaking of kung ano yung tama, kung ano yung mali, actually marami talagang mga conflict na nangyayari pag na-challenge ang authenticity or katunayan ng isang folk dance. Lalong-lalo na ngayon pag linalagay ang folk dance sa entablado, nawawala ang authenticity o yung katunayan nito, nagkakaroon ng artistic license, napapalitan ng steps, napapalitan ng music, napapalitan ng costume, to the point na minsan hindi mo na makilala yung sayaw na ito. So, paano nare-resolve ang mga isyong ito? Actually, malaking question yung authenticity, no?
nung araw na ako ay talagang Lola Kikay eh. Laki kay Lola Kikay eh. So, medyo fundamentalist, no? Pagka medyo nakita namin na ang pagsasayaw ay naiba, binabastardize na. Sinasabi na, ay naku, ano bang ginagawa nila dyan? Hanggang sa, nung mapasok na ako sa CCP, at mas lumawak ang aking mga contacts, ang aking mga nakikilala, ang views ko. At hanggang ngayon, yung authenticity ay malaking issue yan. Pero, ang isang katutubong sayaw, halimbawa, ang nagturo sa akin ay ang lolo ko na matanda na. So, ang kilos ng matanda ay iba, di ba? So, if you want to bring that kind of movement dito sa mga guro, yun ang ipapakita mo. At karaniwan sasabihin nila, uy, authentic yan kasi kilos talaga ng matanda. Pero, nag-e-evolve siya. Itinuro ni Lolong Lolo doon sa apo. Okay? Sa simula, nagagaya ng apo, yung nakayuko, yung malamya, yung mga ganyan. Pero, generation, it is handed down from generation to generation. At hindi nawawala yung konting paunti-unti na pag-iiba. Kung dati mataas na mataas ang kamay niya, o dati ganyan ang kamay ni Lolo, ang bata, iba na ang physique, no? Tumataas na siya, mas umuunat, mas tumataas ang itsura ng mukha. So, yun ba ay Authentic sasabihin na hindi na authentic o authentic pa rin? So, ngayong panahon na to, hindi na masyadong sinasabi na dapat ay authentic because katulad ng lahat ng bagay, nag-e-evolve. Yes, lahat. Change is constant. Pero ang hindi dapat mabago, Liza, ay yung essence na tinatawag natin o yung spirito o yung soul ng sayaw. Para saan ba ang sayaw na ito? Ito ba ay isang ritual and therefore ito ay ritual ng mga taga-Ilocos and therefore yung damdamin ng Ilocano ang dapat na mararamdaman. Which is being propagated by the Philippine Folk Dance Society. Okay. So, meron, kumbaga, last 2 weeks ago, when ang guest namin ay mga food specialists, Filipino food specialists, tinanong ko, ano ba ang masasabi natin katutubong pagkain ng mga Filipino? Adobo ba talaga? Ang sinabi nila nakakagulat, hindi adobo, sinigang. Okay? Sa Philippine folk dance, ano ang masasabi natin parang signature or the quintessence, ano yung tawag doon? Quintessence of Philippine folk dance. Is it still the tinikling? Ito na Or yan. was it ever the tinikling? To begin with? Oo. Lumaki ako, lumaki kami sa larangan ng sayaw na tinikling. Ang tinatawag nating national dance. National folk dance. National folk dance, Okay? yes. Nasa textbook yan. Nasa textbook yan. Nung ako ay teacher na, at uma-attend na ako ng mga ganyan, ng mga forums, sabi nung isang folk dance expert namin, na teacher namin before at nasa Department of Education siya, kino-contest ang tinikling as national folk dance. Dahil ang national symbol daw ay dapat nagpapakita ng kung ano ba, something about the Filipinos. So, nung panahon na yon, ang sabi nila, wala daw batas na nagproklama na tinikling
ang national folk dance ng Pilipinas. Iyon ay sinabi at itinuring ng lahat sapagkat iyon ay signature dance, kumbaga. Kahit saan ka pumunta, yan ang pinakapopular kasi it involves skill. Okay? Hindi basta sino kaya magsayaw niyan. Yes. Ano daw ang national folk dance ng Pilipinas na isinusulong noon nung mga sinabi ko sa yung mga dance experts din? Karinyosa. Sapagkat ang karinyosa, sayaw ito ng isang babae at saka isang lalaki na throughout the different figures, hindi naghahawakan ng kamay. Nagtataguan sila sa pamamagitan ng panyo, hawak-hawak yung dalawang dulo, tigisang dalawang dulo sila, at ipinapakita how demure the Filipina is and how respected the Filipina by the Filipino na nagko-court sa kanya. So, yun ang isinusulong. Ngayon. Pero hanggang ngayon, wala pang batas na nagsasabi na hindi nga tinikling, kung hindi karinyosa. At kami sa Philippine Folk Dance Society, lagi naming sinasabi na ito ang tunay na estado ng national symbol natin sa dance. Tinikling pa rin ang kinikilala sa loob ng bansa and even internationally. Yes. Yun. Hindi kilala ang karinyosa. Ang isang dahilan na sinasabi nila kung bakit karinyosa, may different versions. Merong karinyosa sa Visayas, meron din karinyosa sa Central Luzon. Yun. Ang tinikling ay talagang typical na Visayan dance. Yun. Okay. Maraming salamat, Ma'am Josie, na nakadalaw kayo dito sa amin sa Art to Art. And of course, good luck sa inyong workshop sa Dagupan next month. Maraming salamat, Lisa. Natutuwa ako na naisip mo at naisama mo ang Philippine Folk Dance Society. First time ito, no? Sana maulit pa. Sana maulit pa. Kasi kailangan talaga natin ng katulong sa pagpopromote ng ating mga katutubong sayaw. Nais kong imbitahan ang lahat sa May 19 to 23, katulong ng Cultural Center of the Philippines, ang Philippine Folk Dance Society at ang local government ng Dagupan City headed by Mayor Belen Fernandez. Gaganapin ang 34th National Folk Dance Workshop o ang 2014 National Folk Dance Workshop. So lahat ng mga guro sa iba-ibang levels at lahat ng mga dance enthusiasts, yung mga dance directors, choreographers, yung mga naghahawak ng dance groups, yung mga nasa tourism, yung mga nasa cultural organizations, iniimbitahan namin kayo lahat na sumali. Kasi ang mga activities natin doon, hindi lang pag-aaral ng sayaw na nasa libro na, at yung mga bagong sayaw na wala pa sa libro, meron din kami Lisang street dance. May dadating na Aliwan Festival sa April 26. Kitang-kita ang influence ng Aliwan Fiesta dyan. No? So, meron kaming street dance sapagkat alam namin na street dance is popular sa buong bansa na. Meron kaming folk dance competition. Meron kaming lecture demonstration. This year, meron kaming session sa kung paano ba ang tamang pagsusuot ng costumes. Talagang ng mga traditional dances. Malaking tulong ito sa lahat. So, all roads will lead to Dagupan next month. Okay. So, magkita-kita po tayo lahat doon sa Dagupan City, May 19 to 24.
Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo ulit kami dito sa Art to Art kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja, nagpupugay sa artistang Pilipino.